niyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was Vice Chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, Armed Forces, PDEA, and other agencies. Alam niyo, nagmanifest akong klaro. Klaro talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng AKAP. Sila-sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa AKAP noon eh. Gulat na lang kami, para kaming tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening. Sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous experience namin. Para, sabi ko, para Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila nila nag-usap. Malik kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa, iisa lang ako eh. Lahat sila, yung ibang nandol, pumirma. Nung ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko anong pinagsasaksak nila sa budget. So ito na nga, lumabas nga. Umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. At then, again, diretso, notification, pagkahapon, somewhere mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Halusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya, kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AFP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50, ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako nag-defend yung budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ako papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough, nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. O yun, nakakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin. Sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumoto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng ating mga apo. Dahil alam niyo, sinong magbabayad itong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinambibigay nilang AKAP, pinambibigay nilang AX. Sinong magbabayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation, trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo ng ganong kalaki. Basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, pero iba ibang priority nila Priority nila, AKAP para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon. Sabihin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung AKAP, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bansa. Inutang natin yan.
Yung pera na yan, tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayong magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para lang tayo para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means. Kung gusto nating magbago, gusto natin ng radical means, gulo, kawawa ang ating bayan. So dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa, mabago natin ang kinabukasan ng ating bayan.